Nagsimula ang pelikula sa magkaibigang gangster na sina Golden at Kashyap na naghahanap ng away sa kalsada. Nang maamataan nila ang kalabang gangster ay binangga at inatake nila ang mga ito upang ipaalam sa lahat na sila ang pinakamalakas na grupo ng gang sa lugar na iyon. Kinagabihan, ipinagdiwang ng Furiosa Gang ang kanilang tagumpay bilang kinatatakutan na gang sa lungsod. Doon ay ipinakita ni Golden ang kanyang bagong tato katibayan ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa gang. Ipinakita rin niya ang kanyang ambisyon na pamunuan ang Furiosa hanggang sa masakop nila ang Poland. Lumipat ang eksena kung saan ay inatake ang leader ng Furiosa na si Kashyap ng isang grupo ng mga nakamaskara. Ang may pakana nito ay walang iba kundi ang taksil na si Golden. Tila nakonsensya siya kaya sinubukan niyang pigilan ang mga bayarang gang. Ngunit huli na ang lahat. Nang makilala siya ni Kashyap ay napilitan siyang gawin ang labag sa kanyang konsensya. Ito ay ang tuluyan ng patahimikin ang kaibigan. Mabilis na nakaranas si Golden ng matinding trauma. Patuloy siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Naaalala ni Golden ang mga sandaling pinagsaluhan nila ni Kashyap, na itinuturing niyang sarili niyang kapatid. Isa na rito ay noong binugbog ni Kashyap ang isang bagong kapitbahay. Si Kashyap rin ang unang taong sinabihan ni Golden tungkol sa kanyang bagong apartment. Mula doon, malinaw na si Kashyap ay isang buhay na saksi sa pagsisikap ni Golden hanggang sa makamit niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit pinagtaksila ni Golden ang kanilang kapatiran sa pamamagitan ng pagpatay kay Kashyap. Ang anino ng konsensya ay patuloy na bumabagabag kay Golden, lalo na sa araw ng libing ng pinuno ng Furiosa. Doon, nagtipon ang lahat ng miyembro ng gang upang ihatid si Kashyap sa kanyang huling hantungan. Sa hindi inaasahan, dumating ang leader ng kanilang rival gang na si Meroka at nagbigay ito ng kanyang huling paggalang. Kahit walang matibay na ebidensya ay inakusahan siya sa pagkamatay ni Kashyap. Dahil dito, agad na nagalit ang mga miyembro ng Furiosa. Ngunit bago pa magsimula ang isang kaguluhan, nagawa ni Meroka na ipahayag na hindi siya ang sanhi ng pagkamatay ni Kashyap. Mabuti na lang at nandoon ang hepe na si Yosef at pulis na si Jika na namagitan bago pa magkaroon ng pagdanak ng dugo. Pag-alis ni Meroka ay sinundan siya ni Golden at nakababatang kapatid ni Kashyap na si David. Nang bumaba si Meroka sa gasolinahan ay inutusan ni Golden si David na sagasaan ang pumatay sa kapatid niya. Ngunit naharang sila ng mga tauhan ng lider. Sa kabutihang palad ay dumating ang pulis at dating miyembro ng Furiosa Gang na si Jacob bago pa mapatay ang dalawa sa bugbog. Tumawag ang pulis ng backup kaya napilitang umatras si Meroka at mga tauhan nito. Nagsabi si Jika na huwag nilang ilagay ang batas sa kanilang mga kamay at ipaubaya ang kaso sa otoridad. Makalipas ang ilang araw, walang makuhang lead si Jika at Yosef kung sino ang pumatay kay Kashyap. Kasama ang SWAT team, sinalakay nila ang apartment building kung saan nakatira ang mga tauhan ni Meroka. Dinampot nila ang lahat ng miyembro at dinala sa presinto para sa interogasyon. Ayon sa mga gangster ni isa sa kanila ay wala sa pinangyarihan ng krimen kung saan napatay si Kashyap. Na high blood si Yosef at sinaktan ng isang gangster na pabalang kung sumagot. Hindi nagtagal ay dumating si Meroka kasama ang kanyang lawyer upang magbigay ng kanyang pahayag. Sinabi niya na kasalukuyang nasa simbahan siya nang mangyari ang pagpatay. Mayroon siyang ebidensya kaya hindi siya nakulong. Samantala sa ibang lugar, nakipagnegosasyon si Golden sa leader ng isang drug cartel na nagngangalang Polanski. Ngunit sa huli ay pinatay niya ang leader upang sakupin ang negosyo nito. Upang alisin ang mga bakas ng krimen, agad na bumili sina David at ang iba pa ng sodium hydroxide, na ginamit para sunugin ang bangkay ni Polanski. Matapos mamatay si Polanski ay matagumpay nang nasakop ng Furiosa Gang ang lugar ng Pantalan, na siyang sentro ng negosyo ng droga ni Polanski. Dahil kontrolado nila ang Pantalan, hinaharang nila ang kargamento ni Meroka kaya galit na galit ito kay Golden na siyang tumatayong leader ng Furiosa. Lumipat ang eksena sa presinto kung saan nakatanggap sina Jika at ang kanyang team ng impormasyon na pinatay si Polanski. Agad silang pumunta sa pinangyarihan ng krimen para magsagawa ng investigasyon. Pagkatapos makita ang CCTV footage sa paligid ng lokasyon, natuklasan ni Jika sina David at ang kanyang grupo na bumibili ng sodium hydroxide. Ngunit agad na binura ni Jika ang ebidensya. Si David pala ay dating kasintahan ni Jika noong pareho pa silang miyembro ng Furiosa. Lumalabas na pinoprotektahan ni Jika ang dating kasintahan.
Balik kay Golden na tila DPWH contractor sa laki ng kanyang kinikita mula sa ilegal na droga, nakabili na siya ng mamahaling sasakyan at ilang unit ng apartment. Ngunit patuloy pa rin siyang binabagabag ng kanyang konsensya dahil sa pagkamatay ni Kashyap, kaya kailangan niyang maghanap ng libangan. Inaliw niya ang sarili sa club kapiling ang mga prostitute. Doon niya nakilala ang babaeng pinapangarap niya na nagngangalang City, isang dance teacher. Dahil nahulog ang loob niya sa unang tingin. Kinabukasan ay agad na dinalaw ni Golden ang lugar kung saan nagtuturo si City. Walang patumpik-tumpik na agad niya itong inalok ng kasal. Kahit tinanggihan ni City ang kanyang singsing, hindi ito pinansin ni Golden at agad na umalis. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng meeting ang Furiosa Gang. Pinlano nila ang kanilang paghihiganti laban kay Meroka. Hindi alam ng mga miyembro ng Furiosa Gang ang totoong pakay ni Golden. Ito ay ang makuha nila ang Dublin na teritoryo ni Meroka. At nang magkasundo na ang lahat ng miyembro ng team sa plano ay agad silang umarangkada patungong Dublin. Pagdating sa pantalan ng Dublin ay sinalubong sila ni Zeta, isang taksil mula sa gang ni Meroka. Sa tulong ni Zeta ay napasok nila ang bahay ng mga tauhan ni Meroka na may susi ng bodega at pera galing sa ilegal na transaksyon ng grupo. Hinamon ni Golden ang gang ni Meroka sa isang mano-manong labanan upang paglabanan ang teritoryo sa Dublin. Bukod pa rito, ninakaw din nila ang pera at mga ilegal na kalakal ni Meroka. Samantala, muling inimbestigahan ng mga pulis si Meroka ngunit wala pa rin silang mapigang maayos na impormasyon mula sa lider. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng balita mula sa tauhan sa Dublin na nasakop na ng Furiosa Gang ang bodega nila na labis na ikinagalit ng lider. Habang ang mga pulis naman ay lalong nabalisa dahil wala pa rin silang makitang lead tungkol sa pumatay kay Kashyap. Agad na lumipad si Meroka sa Dublin, Ireland upang harapin ang grupo ni Golden. Dumating na ang araw ng pagtutuos. Sa malawak na bakanteng lote malapit sa pantalan ay naghanda ang magkabilang grupo para sa kanilang paghaharap. Inihanda nila ang kani-kanilang mga sandata. Sa tamang oras ay dumating si Meroka upang pamunuan ang pakikipaglaban sa Furiosa Gang upang hindi masakop ang teritoryo niya. Buong tapang na hinarap ng Furiosa Gang ang grupo ni Meroka. Ang lahat ay handang mamatay at pumatay gamit ang itak. Nagawang patayin ni Meroka ang taksil na si Zeta at masugatan ang leader na si Golden. Ngunit ilang sandali pagkatapos, dumating ang pulisya at pinalibutan sila. Habang ang ilang miyembro ay tumakas, ang mga pangunahing lumalaban mula sa gang ng Furiosa at gang ni Meroka ay nagkaisa upang labanan ang puwersa ng pulisya. Nagawa nilang paralisahin ang pulisya ng Irish at agad na tumakas. Matapos gamutin ni Golden ang sugat ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang ina. Ngunit hindi inaasahan. Nakita ng kanyang ina ang balita tungkol sa awayan ng dalawang grupo ng gangster mula sa Poland. Nadismaya ang kanyang ina dahil wala na sa wisyo ang kanyang anak. Subalit tiniyak ni Golden sa kanya na ito ang pinili niyang landas at masaya siya doon. Kinabukasan, pumunta sina Golden at David sa eskwelahan ng anak ng yumaong si Kashyap upang ipagtanggol ito. Lumalabas na naman ng anak na babae ni Kashyap ang matapang na katangian ng kanyang ama dahil hindi ito nag-aatubiling bugbugin ang sinumang estudyanteng nambubuli sa kanya. Kinagabihan, muling nagbalik ang trauma ni Golden. Hindi siya makatulog at naghanap ng paraan para mailabas ang nararamdaman sa pamamagitan ng pag-eehersisyo. Ngunit hindi pa rin ito umepekto, kaya ang huling paraan ay ang magpaswero na may gamot. Nang sumigla muli ang kanyang katawan, nakabalik si Golden sa kanyang normal na mga gawain. Nagsimula ito sa pagbili ng bagong sasakyan, at pagkatapos ay nakipag-date kay City sa dalampasigan. Magkasama silang nagpalipas ng buong araw at gabi hanggang sa nakarating sila sa tahimik at malamig na lugar. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakatulog din si Golden ng mahimbing dahil yakap siya ng taong mahal niya. Kinabukasan ng umaga ay inaresto si David ng pulisya sa kasong pagpatay kay Polanski, at ang pag-aresto ay personal na pinamunuan ni Jika, ang kanyang dating kasintahan. Sa araw din na iyon ay may plano ang grupo na itumba na si Meroka. Dahil sa pagkakaaresto sa mga kasamahan ay dalawa na lang ang nakasama ni Golden na tatapos sa lider. Sa labas ng simbahan ay inabangan nila si Meroka. Sa una ay nag-atubili sila dahil maraming tao sa paligid. Ngunit nang makita ni Bula ang leader ay agad niyang pinaputokan ito. Wala nang nagawa sina Golden kundi ang ituloy ang misyon.
Patuloy nilang pinaputukan si Meroka hanggang sa tamaan ito sa binti. Makaraan ng ilang sandali ay nagawa ng leader na makuha ang automatic rifle kaya nagkabaligtad ang sitwasyon. Sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala si Golden sa leeg. Matapos matagumpay na makatakas ay nagmadaling umuwi si Golden. Gayunpaman, tulad ng dati, hindi pa rin siya makatulog ng mahimbing. Di makatiis, kinabukasan ay agad na dinalaw ni Golden si City upang yayain itong magpakasal sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ng binibini dahil gustong niyang maging independent at ayaw niyang may nagdidikta sa mga kinikilos niya. Samantala, si Meroka na kasalukuyang nagpapagaling ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasosyo sa negosyo sa Ireland. Ang sindikato na nagngangalang Jimmy ay nagagalit dahil hindi pa niya natatanggap ang mga kalakal na gusto niya. Nagbigay ito ng 2 linggong palugit o maghahanap na lang siya ng ibang kasosyo. Agad na nataranta si Meroka. Dahil dito, agad siyang nakipagkita kay Golden upang mag-alok ng isang partnership sa ilegal na negosyo. Ngunit bago iyon, inanyayahan muna ni Meroka si Golden sa isang palakasan ng suntok upang malaman kung sino ang matatag sa kanila. Matapos nilang mailabas ang galit sa isa't isa ay nagkasundo sila na sakupin ang Ireland gamit ang kanilang mga ilegal na kalakal. Mula sa sandaling iyon ay naging sakim si Golden. Dahil lang sa pera, nakalimutan na niya ang kanilang orihinal na layunin na ipaghiganti si Kashyub. Bagamat nagprotesta ang ibang miyembro ng Furiosa, nanatiling matigas ang ulo ni Golden sa kanyang ambisyong maging isang sultan. Ang negosyo ng ilegal na kalakal ay isang malaking tagumpay sa Ireland, salamat sa tulong ni Jimmy. Nakabili si Golden ng bahay na titirhan nila ni City matapos silang ikasal. Hindi lang iyon, dahil sa kanyang matinding pagka-obses. Binili rin ni Golden ang gusali ng paaralan kung saan nagtuturo si City upang makuha ang puso nito. Ngayon, laging magkasama sina Golden at Meroka saan man sila magpunta. Ngunit sa hindi nila nalalaman, ang kanilang kooperasyon ay natuklasan na ng pulisya. Binisita ni Jika at Jacek ang 2 leader na nagpapasarap kasama ang mga babae. Dito, binigyan sila ng subpoena upang mag-report sa presinto ng 2 beses sa isang linggo. Sinunod nila ang patakaran at agad na nag-report sa himpilan ng pulisya. Ngunit tulad ng mga gangster na may katusuhan sa batas, dumating ang 2 leader sa papansin na paraan. Dahil sa ginawa nila, ang kanilang mandatory reporting ay nag-viral at laging inaabangan ng mga netizen. Ngunit para kay Jacek, ang aksyon na iyon ay itinuring na paghamak sa batas ng bansa. Bukod pa rito, ang negosyo ng ilegal na kalakal ng 2 gang leader ay patuloy na tumatakbo ng maayos sa Ireland hanggang sa halos kontrolado na nila ang bansa. Isang araw, habang ginagawa nila ang isang malaking transaksyon kasama si Jimmy ay biglang dumating ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang mga tauhan. Hinarang ito ng mga tauhan ni Meroka. Ngunit sa hindi inaasahan, siya pala ang pinuno ng kartel ng ilegal na kalakal na kumokontrol sa Ireland na nagngangalang IRA. Hindi nila matanggap na sinasakop ang kanilang teritoryo kaya pinaalis nila ang 2 gang leader sa kanilang bansa. Gayunpaman, nakita ito ni Golden bilang isang oportunidad sa negosyo. Balak niyang bilhin ang kalakal ni IRA upang muling ibenta ito sa mas mataas na presyo. Bagamat sa simula ay tumanggi si Meroka, kalaunan ay nahikayat din siya sa pangungumbinsi ni Golden, lalo na nang matikman nila ito. Napatunayang mas may kalidad ito kaysa sa sarili nilang produkto. Mula doon, nagkaroon ng kasunduan, at sinubukan ni Golden na mag-ipon ng pera para bayaran ang bibilhin. Nagboluntaryo pa siyang ibenta ang kanyang mga mamahaling kotse para sa mas malaking kita. Dahil kulang pa rin, pinilit ni Golden ang kanyang mga kakilala na mamuhunan. Kasabay nito, natuklasan ng pulisya na si City ay tumatanggap ng ilegal na pondo mula kay Golden, at ang gusali ng paaralan kung saan siya nagtuturo ng sayaw ay kinumpiska. At sa wakas, nalaman ni City ang katotohanan na ang kanyang mapapangasawa ay isang gangster na sangkot sa pagpupuslit ng droga, pagnanakaw, at maging sa pagpatay. Dahil dito, agad na humingi ng paliwanag si City kay Golden. Kinabukasan, pumunta si Golden sa bahay ni City at ipinaliwanag ang lahat. Simula sa kung paano siya inatake ng gang ni Meroka hanggang sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Inamin ni Golden na ito ang nagdulot sa kanya ng trauma, hanggang sa napilitan siyang magpakalbo at maging brutal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Meroka at ang kanyang mga tauhan upang tapusin si Golden.
Lumalabas na galit si Meroka dahil inatake siya kanina ng ilang miyembro ng Furiosa. Iginiit ni Golden na wala siyang alam tungkol sa pag-atake. Sa kabutihang palad, pumayag si Meroka na bigyan ng oras si Golden upang kausapin muna ang mga miyembro ng Furiosa Gang. Sa kabilang banda, mas lalong nalaman ni City kung anong uri ng mundo ang kinabibilangan ni Golden. Umabot sa sukdulan ng kanyang pagkadismaya, at nagpasya siyang lisanin ang buhay ni Golden. Ang naguguluhan na si Golden ay nagtungo sa hideout ng Furiosa. Pagdating doon ay agad siyang inupakan ng isang kasamahan. Lubos silang nadismaya dahil nakipagkaibigan siya sa taong pinaghihinalaang pumatay kay Kashyub. Nagsabi si Golden na tatapusin niya lang ang malaking transaksyon nila ni Meroka tapos ay siya na ang baalang pumatay dito. Matapos magkasundo ang kanyang mga kaibigan, kinabukasan, agad na iniabot ni Golden at Meroka ang ilang sako na puno ng pera kay Ira. Dahil dito, nakuha nila ang isang paleta ng ilegal na kalakal base sa napagkasunduan. Gayunpaman, hindi nila ito may puslit sa pantalan ng Ireland dahil patay na si Jimmy. Nagpa siya ang dalawang leader na magpalipas ng gabi habang nag-iisip kung paano ito isasagawa. Kinaumagahan, mag-isang ibinyahe ni Golden ang ilegal na kalakal. Maswerte siya dahil nailusot niya ito sa pantalan at nadala sa hideout nila ni Meroka na tuwang-tuwa sa padalos-dalos na kilos niya. Sa kabila ng limpak-limpak na kayamanan ay unti-unting nasira ang buhay ni Golden. Itinakwil siya ng kanyang sariling ina. Kahit ang anak ng namayapang si Kashyub ay lantaran siyang iniwasan. At ang lahat ng ito ay dahil sa pagkakaroon niya ng magandang ugnayan kay Meroka. Na-realize ni Golden na walang kabuluhan ang dami ng kanyang pera. Kahit ang tukso ng isang babae ay hindi kayang pagalingin ang sugatan niyang puso. Samantala, nagawa ni Yosef na makakuha ng ebidensya tungkol sa pagpatay kay Kashyub mula sa CCTV footage sa likod ng isang truck ng basura. Mula doon, malinaw na nakita niya ang salarin na walang iba kundi si Golden. Kinabukasan, agad na sinalakay ng puwersa ng pulisya ang bahay ni Golden. Nang malaman niyang napapalibutan siya ay kaagad siyang tumakas. Ngunit naharang siya ni Jika. Bagamat sandali siyang nanlaban kay Jika, tuluyan din siyang nakulatan ni Yosef. Sa istasyon ng pulisya ay pinahirapan siya ni Yosef. Ngunit pagkatapos nito ay inalok siyang makipagtulungan upang makulong si Meroka. Pumayag si Golden, kaya agad siyang pinalaya. Gayunpaman, di papayag si Jika na palampasin ang pagtatraidor ni Golden dahil sa nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Kashyub at sa Furiosa Gang. Noong gabing iyon sa gitna ng ulan ibinalak niyang tapusin ang taksil. Ngunit bilang dating kaibigan, nagbago ang isip ni Jika at binigyan si Golden ng isa pang pagkakataon. Sa halip na tuparin ang pagkakataong binigay sa kanya ng pulisya ay tumakas si Golden dala ang lahat ng kanyang kayamanan na nakaimbak sa isang container. Kasabay nito ay agad nagtungo si Meroka sa bahay ni Golden. Doon niya napagtanto na naisahan siya ni Golden dahil tinakas na nito ang lahat ng pera. Balik kay Golden, sa hindi inaasahan ay biglang nagbago ang isip niya at nagdesisyong bumalik. Una niyang ginawa ay isinauli ang Furiosa jacket na ang ibig sabihin ay tumiwalag na siya sa gang. Sunod na ginawa niya ay ibinigay niya ang lahat ng ari-arian at pera sa naiwang pamilya ng namayapang si Kashyub. Pagkatapos ay pinuntahan niya si City upang masilayan ito sa huling pagkakataon. Tapos ay ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pakikipaglaro sa mga bata at pamamasyal sa tabing dagat upang pagnilayan ang mga nagawa niyang kasalanan. Alam ni Golden na di na magtatagal ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. Tama ang kutob niya dahil ibinigay na ni Jika ang ebidensya mula sa CCTV kina David at sa iba pang miyembro ng Furiosa Gang. Habang si Golden ay nasa isang club, agad siyang binugbog ni David nang walang anumang usapan. Ngunit nang naghihingalo na si Golden ay hiniling ng kanyang kasamahan kay David na sila na ang baalang tumapos sa sakim na leader. Pinagtulungan ng mga miyembro ng Furiosa Gang na tapusin ang leader nila hanggang sa ito ay mamatay. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita si Golden na nagising at sumasayaw sa tabing dagat hanggang sa siya ay maging atraksyon sa mga bisita. Pagkaraan noon ay tumalon siya sa dagat.